pagbasa ng ating Bible sa Exodus chapter 12 from verses 12 to 14. Sa gabing iyon, lilibutin ko ang buong Ehipto at papatayin ang lahat ng panganay na lalaki, maging tao man o hayop. At paparusaan ko ang lahat ng Diyos-Diyosan sa Ehipto. Ako, si Yahweh. Dugo ang magsisilbing palatandaan ng mga bahay na inyong tinitirhan. Lahat ng bahay na makita kong may pahid ng dugo ay lalampasan ko, at walang pinsalang mangyayari sa inyo habang pinaparusahan ko ang buong Ehipto. Ang araw na ito'y ipagdiriwang ninyo sa lahat ng inyong salinlahi bilang pista ni Yahweh. Sa pamamagitan nito'y maaalala ninyo ang aking ginawa. Pagpalain po tayo ng Diyos sa pagkabasa ng kanyang banal na salita. Tayo po'y manalangin. Kami po, O Diyos, ay nagpapasalamat sapagkat kayo ang Diyos noon, ngayon at magpakailanman. Tapat kayo, Panginoon, sa inyong sinabi, ito'y tutuparin ninyo at mangyayari ang lahat ng inyong binigkas. At tulad, Panginoon, ng mga talatang aming binasa, may mga bagay na pinagawa kayo sa bayan ng Israel na ito'y nagdulot ng pagpapala, hindi lamang sa buhay po nila, kundi hanggang sa buhay ng bawat isa po sa amin na mga nagsipanalig, Panginoon, sa pananampalataya sa Diyos na makapangyarihan sa lahat, na siyang may likha ng langit at lupa. Kaya naman sa umaga pong ito, aming inihiling ang kapangyarihan ng Espiritu Santo ang siyang magbukas ng aming puso, ng aming kaisipan, upang ang lahat ng nais po ninyong matutunan po namin, kayo ang maging dakilang tagapagturo po namin. Kayo rin po, O Diyos, ang siyang umakay po sa amin, Panginoon, sa landas ng katwiran upang kami ay makapamuhay ng kaaya-aya at kalugod-lugod po sa inyo. At sa araw na to, kami nananalig na naging katanggap-tanggap sa inyo lahat ng aming papurit, awitin na may pasasalamat sa aming pong puso. Kaya naman ang inyong salita na aming pag-aaralan ay pagpalain ninyo. Gamitin niyo po lamang ang kasangkapan upang inyong kalooban na maipahayag sa aming pong kalagitnaan. Sa inyo ang pinakamataas na papuri, pagluwalhati at pagsamba sa ngalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang Diyos. Makakaupo na po kayo. Nasa pagpapatuloy po tayo ng ating pag-aaral regarding from creation to Christ. At first book na tinalakay po natin is about Genesis. At ngayon po ay we embark to another book in the Bible, the second book in the Bible, which is Exodus. At marami na po tayong nilampasan na mga kwento, pero may mga bagay na mahalaga na atin po dapat pag-aralan, katulad po nitong topic na pag-aaralan po natin ngayon. Significance of Passover. Nung pinag-aralan po natin si Abraham, mapapansin po natin, about 500 years have passed since Abraham, and it is about 1,500 BC. Ito pong tagpo na kung saan ang mga Israelita ay nasa pagiging alipin sa bansang Egypt. Joseph, the great-grandson of Abraham, was sold as a slave to Egypt, and then his family followed as explained in Genesis chapter 45 and 46 of the Bible. The truth is, ang bansang Israel, simula po nung sila ay lumipat po ron dahil si Joseph ay naging prime minister ng Egypt, tumagal po sila ng 430 years of slavery in Egypt. So makikita natin, napakatagal na panahon yon. Napakadaming henerasyon ang lumipas because one generation is about 40 years. So napakaraming henerasyon ang lumipas at nakasanayan na po nilang tumira sa lupain ng Egypt. Egypt at that time is very civilized, at that time is very prosperous, at that time is a world power. So, sino pa ba nga aalis po ron? Halimbawa, sa panahon po natin ngayon, kung ikaw ay mapupunta sa bansang Amerika o sa iba pang mga western countries, sino pa ba nga aalis doon? Okay? Pero ako po, ayoko pong pumunta. Bisita, pwede. Mas gusto kong tumira sa New Zealand kung ako po yung magkakaroon ng pagkakataon. Kasi maganda po ang tanawin. Okay? So, hindi ko po in-advertise yun. Hindi pa naman ako nakakarating doon. Kaya lang, isa yun sa gusto kong marating na bansa. Well, anyway, makikita po natin, nakasanayan na po ng buong bansang Israel ang tumira po doon po sa lupain na yun. Pero let us bear in mind that Egypt is not the
promised land that God has prepared for the nation of Israel. So during that time, because they were very comfortable, they were very convenient, and they become complacent in their faith. Ang hindi nila napapansin, habang sila'y namumuhay sa Egypt, unti-unti nalalayo sila sa Diyos. At naging dahilan yung pagpapahirap na kanilang naranasan upang sila ay tumawag sa Diyos. So mapapansin po natin, in Exodus chapter 1, nangusap ang Diyos kay Moses, at ang sabi kay Moses, nadinig ko, nakita ko, at alam ko kung anong gagawin para mapalaya ang aking bansang pinili, ang bayan ng Israel. So, ang ginawa ng Panginoon, God raised up Moses in order for Moses to be his deliverer, para maging kasangkapan ng Diyos at para madala ang Israel muli sa lupang pangako. Ang problema, ayaw pong pumayag ni Paraon na basta na lang po umalis ang bansang sa bansang Ehipsyo ang mga Israelita, sapagkat matagal na rin po silang naging bahagi. At sino ba ang papayag na yung utusan mo, yung alipin mo, yung gumagawa ng mga bagay na ayaw mong gawin, basta ka nalang papayag na paalisin yun. So, ayaw pumayag po ni Paraon. Ayaw pumayag ng mga kapwa Egyptians niya na nagmamay-ari po sa bawat Israelita. So, ang ginawa ng Diyos, nagpadala po siya ng mga salot sa bansang Egypt. Okay? 9 plagues did not move the Pharaoh to let the Israelites go. But then came the 10th plague. Ano yung 10th plague? Okay? Kinailangang pakita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan na siya lang ang may kapangyarihan upang bawiin ang buhay. Hindi lang ng tao, kundi lang lahat ng nilalang. So, ang ginawa ng Diyos para patunayan ang kanyang kapangyarihan, every firstborn male, whether it be human or animal, kukunin ng Diyos ang buhay. So, nung una, pinabantayan ni Pharaoh ang lahat ng pinabantayan ni Pharaoh ang kanyang panganay na anak sa kanyang mga gwardya. So kung napanood po ninyo yung Ten Commandments, matagal na po napalabas po yun, may reenactment po nito, pero makikita po natin talagang sinecure ni Pharaoh. Kasi ang akala niya, may pupunta lang, sasalakayin lang sila, o meron lang manloloob. Pero ang hindi alam ni Pharaoh, it was the hand of God that would take away the life of every firstborn male, whether it be human or animals. At dahil po ron, mga kapatid, nakita hindi lamang ng Egypt, kung hindi maging ng bansang Israel ang kapangyarihan ng Diyos. Nung huling gabi na yon, bago po kunin ng Diyos ang lahat ng panganay na anak, whether it be human or animal, inutusan ng Diyos ang bansang Israel. At dito po na-establish ang Passover. Passover was established when God rescued these people from Egyptian slavery. Sa paanong paraan? Okay? So, makikita po natin, kung babasahin niyo po yung Exodus chapter 12, inilathala puro ng utos ng Diyos ang kanyang instruction kung anong dapat gawin ng bawat Israelita. Passover came from the Hebrew word Pesach. It is a Jewish festival celebrating Exodus from Egypt and the Israelites' freedom from slavery to the Egyptian. So, makikita natin, ang purpose pala nito, kaya tinawag na Passover, sapagkat meron nga po silang ipinahid na dugo ng tupa sa kanilang hamba ng pintuan, sapagkat dadaan po yung death angel, at sino man po yung tahanan na wala pong pahid ng dugo, yung pong lahat ng panganay na anak o hayop na wala pong pagkakapahid ng dugo, mamamatay po yun. Kaya tinawag na Passover Kasi lalampasan nung death angel yung puntahanan na mayroong bahid ng dugo. So pag wala kang bahid ng dugo, mamamatay ka. Kaya lang, sa bawat panganay na anak po ito. Kaya lang mga kapatid, dito natin makikita, may purpose yung Passover po na yun. Kinikwento ko sa inyo historically kung ano po yung sinasabi ng Bible, pero mamaya makikita natin yung application yan sa buhay natin bilang mga mananampalatayang Kristiyano. Pero bago po natin pag-aralan yun, I just want to give you an overview of the 7 feasts of the Lord which is mentioned in the Old Testament. What are these 7 feasts of the Lord? Okay? Medyo mahaba po itong talakayin, pero I'll just get
give us an overview about it. Number 1 is the Passover. Number 2 is the unleavened bread. Sabay po ito. Yung Passover, ito po yung pagpatay ng tupa, okay, pagbubu ng dugo, pero lulutuin po nila yung tupa na yon, kakainin po nila yon. Okay, kung maliit na pamilya na sila, yung kapitbahay nila, iayayain nila para makasalo po nila, sapagkat ang utos ng Diyos, wala silang ititira. Okay? Lulutuin nila ng buong buo po yung tupa na yon, pagkatapos linisin, kahit naman loob, ay kinakailangan i-roast nila, ihawin nila, hindi nila pakukuluan, hindi nila piprituhin, kung hindi ito po iihawin po nila. Okay? So, pagkatapos po nun, sa gabi na yon, ay magsasalo-salo sila. Unleavened bread. Ibig sabihin yung kanilang tinapay ay wala pong harina. Okay? Wala pong pampaalsa. Ito po yung tinapay lamang na kung saan parang kung nakakain na kayo ng shawarma. Okay? Ganun po yung tinapay na yon, parang pita bread. Okay? Sa mga nag-low carb dyan, magandang tinapay po yun. Ano? Pero ang katotohanan, kaya po sinabi ng Diyos na ang kainin po nilang tinapay ay yung pong walang lebadura pala, hindi walang harina. Lebadura, okay, leavened bread. Sapagkat ang purpose po nun, habang sila'y kumakain, pinagbihis na sila ng Diyos. Kasi hindi nila naintindihan, after the Passover, yung pagdaan po ng anghel ng kamatayan, yung gabi na yon, aalis na sila sa bansang Egypt. So imagine, very detailed yung instruction na ibinigay ng Diyos sa kanila. At I will not go through everything, kaya lang I just want you to understand, kapag ang Diyos nagbigay ng utos, may purpose po ito. Okay? So, pagkatapos po, yung first fruits offering, okay? Yung first fruits, yung lahat po ng mga unang ani, unang mga panganay na anak ng hayop, kaya utos ng Diyos po yan na kinakailangang ibigay sa Panginoon na tayo bilang mananampalataya ngayon, hindi naman tayo nagdadala dito. Kung meron kayong 10 baboy, dinala nyo na ba dito yung panganay na anak nung inahin ninyo? Hindi naman ganun, di ba? Kaya lang, we convert it into cash sapagkat mas magagamit po natin yon para sa ministry. Okay? Apakahirap naman kung lahat kayo may alagang baboy, di ba? Tapos dadaling ko sa amin, wala naman kaming piggery, di ba? So, kumbaga, ina-apply po lang natin kung ano yung mga principles sa salita ng Panginoon. Then, the Pentecost. What is the Pentecost? Yung pagbaba ng kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos. The Feast of Trumpets, the Day of Atonement, and the Feasts of Tabernacles. Now, lahat po ng yan, it has a corresponding, okay, pangyayari. Okay? It has a corresponding event in the New Testament. Halimbawa, yung Passover, it talks about the crucifixion of Jesus Christ. The Feast of the Unleavened Bread, it talks about the burial of the Lord Jesus Christ. The Feast of First Fruit, it talks about the resurrection of Jesus Christ. Why? Because Jesus is the firstborn from the dead. And because He was the firstborn from the dead, mula sa patay siya ang unang muling nabuhay, okay, at nabubuhay magpakailanman, may pag-asa po yung pananampalataya natin. A Feast of the Pentecost is the coming of the Holy Spirit na bilang mga mananampalataya, ito po ay dapat nararanasan po natin. And then, the Feast of Trumpets talks about the rapture and resurrection of believers. The Day of Atonement talks about the second coming of the Lord Jesus Christ. And the Feast of Tabernacle talks about the Messianic Kingdom Age, yung 1,000 millennial reign ng ating Panginoon kasama ang lahat ng mga mananampalataya. So may parallelism po yan, mga kapatid. Ibig sabihin nun, nangyari na in the Old Testament, pero merong mga pangyayari in the New Testament na pwede po nating iugmad doon sa mga festival po na yun. So, tingnan po natin ngayon. What are the significance of the Passover? Okay, tingnan po natin. Unang-una, makikita po natin, the Lord required a sacrificial lamb. Kasi sabi po ng Exodus chapter 12 verses 5 to 6, kailangang lalaki ang tupa o kambing, 1 taong gulang, walang kapintasan. Aalagaan ito hanggang sa 14 na buwan at sa kinagabihan, sabay-sabay na papatayin ng buong bayan ang kani-kanilang inalagaang hayop. Salamat, Matt. God bless you. So, may purpose. Bakit po ganun? Sapagkat pinapakita rito na anumang bagay na ihahandog natin sa Diyos, dapat
walang kapintasan. Dapat yung pinaka-the best. Dapat yung pinaka-mainam. Yun yung requirement ng Diyos eh. Pero makikita natin, in the New Testament, ang symbolism pala ng Old Testament na yun, talks about the Lord Jesus Christ. Na sabi ng 1 chapter 1 verse 29, kinabukasan, nakita ni Juan na si Jesus ay lumalapit sa kanya. Kaya't sinabi niya, tingnan ninyo, siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. So Jesus is the true Lamb of God that God requires as an offering for the forgiveness of our sins. So in the Old Testament pala, kaya pala ni-require ng Diyos na walang kapintasan, walang kapansanan, malinis, malusog, sapagkat yung pala ay symbolism lamang ng tunay na nais ng Diyos na magsilbing kabayaran ng ating kasalanan, na walang iba kundi ang ating Panginoon. Jesus is the only Lamb that God requires because Jesus doesn't have sin. So kung titingnan po natin mga kapatid, meron palang purpose po yun. Kaya lang, kung ito'y i-apply natin sa Panginoon, anything that we give to God our very best. Okay? Kaya nga, the best kung magde-devotion tayo sa umaga. Sapagkat ito yung fresh pang ating kaisipan, malakas pa tayo, hindi tayo inaantok, sapagkat ito po yung prime na oras po natin. First fruit offering, the best po ito. Bakit? Sapagkat, di ba, parang yung pag nagpiga ka ng gata, anong tawag po ron, Ate Edith? Kakanggata. Yun yung pinaka-the best eh. Sapagkat yun yung unang piga. Yung pangalawa, meron pa rin namang sustansya yun, pero iba yung una. Now, ito po ang purpose nun. Because anything that is first, it is blessed by God. Kaya yung sinabi ng salita ng Panginoon sa Matthew chapter 6 verse 33, seek first His kingdom and His righteousness and all these things will be added unto you. So hindi naman sinasabi na pag nagbigay ka ng second best mo o nung mga tira-tira mo na, wala ng blessing. Hindi. Pero mas merong blessing pagka ang ibinigay po natin yung pinakamainam, pinaka-the best. Pansinin po ninyo yung laman ng pitaka ninyo. Ako po nung mga 10 years old, nakita po nung tito ko, kakambal nung papa ko. Sabi, ano ba yung pitaka mo? Ang gulo-gulo. Ay, alam ko naman po kung ano nakalagay dyan. Sabi sa akin, hindi ganyan maglagay ng pera sa pitaka. Yung pitaka mo, pag nilalagyan mo ng pera, hindi dapat lukot-lukot. Kinakailangan maayos. Tinandaan ko po yun. Kaya ngayon po, pag tinignan niyo po yung pitaka ko, pagamat walang laman ngayon, pero nandito kasi. So, hindi ko na ilagay sa pitaka. Maayos. Yung lahat ng kulay blue magkakatabi, yung lahat ng kulay pula magkakatabi, yung lahat ng kulay orange magkakatabi. Bakit? Para alam mo kung saan ka bubunot, di po ba? Hindi mo natitignan. Ang problema po sa atin, pagka magbibigay tayo ng offering, kung ano yung mabunot natin, Lord, ito para sa'yo. Diba? Ginagawa pa nating mini, mo. Hindi dapat ganon. Dapat bago tayo pumunta sa gawain ng Panginoon, alam na natin kung ano yung ibibigay natin. Sa bahay pa lang, nakaprepare na yon. Okay? O di kaya sa sasakyan pa lang, bago ka bumaba, nakaprepare na yon. Para hindi ka nagkukumahog sapagkat alam natin ang pupuntahan natin para sa Lord. Gusto ba natin na ang ibibigay ng Panginoon sa atin ay mag-mini mode din ba siya sa atin? Hindi dapat ganon, di ba? Sapagkat if we give God the best, then God will give it back to us in a good measure, pressed down, shaken together, running over. Amen ba? Palakpakan po natin ang Panginoon. Number 2, okay? The supper to commemorate. Okay? Ang sabi po ng Exodus chapter 12, verses 8 to 10. Sa gabi ring yun, lilitsunin ito at kakaining kasama ng tinapay na walang pampaalsa at ng mapapait na gulay. Huwag ninyong kakainin ng hilaw o nilaga ang hayop, kundi lilitsunin ninyo ito ng buo, kasamang ulo, ang mga pata at ang laman loob. Huwag kayong magtitira para sa kinabukasan. Kung may matira, kailangang sunugin kinaumagahan. So malinaw yung instruction, di ba? Anong purpose nito? Sapagkat ang unang-una, ayaw ng Diyos na may nasasayang sa anumang bagay na ibinigay niya sa atin. Pangalawa,
Bakit sinabi pa rito? Sabi dito, kainin kasamang ulo, pata, at laman loob. Di ba normally tayo pagka kumakain po ng baboy, aalisin po natin po yung laman loob, di ba? Yung dugo ihihiwalay. Talagyan ng kung ano man, tapos gagawing dinuguan. Yung bituka aalisin, kililinisin. Okay? Marami pang proseso po yun. Nag-o-observe lang ako, hindi naman ako marunong gumawa ng lahat ng yun. Pero nag-o-observe lang ako. Sabihin na naman sa akin ng misis ko, okay, magbababoy yan, kaya alam niya yung mga ganung bagay. Nag-o-observe lang ako. Kasi isipin niyo, paano nakakagawa ng longganisa? Saan ba galing yun? Sa bituka ng baboy, di ba? So, paano nagkakaroon ng chicharon bulaklak? Galing din po yun sa bituka. Kaya nag-o-observe lang ako. Kaya lang, malinaw sinabi ng salita ng Panginoon, everything should be roasted. Nang ibig sabihin dito, wala dapat matira. At kung may matira man, nagbigay pa ng pasobra ang Panginoon. Okay? Nagbigay pa siya ng instruction, kailangan sunugin ito. Sapagkat yung araw na yon, yung gabi na yon, ito'y napakahalaga. Now, anong makikita po natin dito? Na symbolism o parallelism in the New Testament. Sa Mateo chapter 26, verses 26 to 28, habang sila'y kumakain, dumampot si Jesus ng tinapay. At matapos magpasalamat sa Diyos ay pinaghati-hati niya yon. Ibinigay sa mga alagad at sinabi, kunin ninyo ito at kainin. Ito ang aking katawan. Pagkatapos dumampot din siya ng kopa, nagpasalamat sa Diyos at ibinigay iyon sa kanila. Sinabi niya, uminom kayong lahat nito, sapagkat ito ang aking dugo, pinapagtibay nito ang tipan ng Diyos, ang aking dugo ay mabubuhos para sa kapatawaran ng kasalanan ng marami. So, yung purpose pala nun, pinakikita sa atin that the body of Christ will be offered as a sacrifice for all of us. At hindi lang yun. Makikita natin dito, in the Old Testament, ang purpose lang po nito ay para sa kapakinabangan ng mga Israelita. But in the New Testament, ipinakikita rito na yung ginawa ni Kristo ay sa kapakinabangan ng lahat na sa Kanya'y mananampalataya. So, makikita natin ang kahalagahan po nung Last Supper. The Last Supper was commemorated, was done, okay, during the time of the Passover. So, napakalaking significance nito, yung pagkakaroon ng pagkahalintulad. In the Old Testament, bago po sila palayain ng Panginoon sa pagkakaalipin sa bansang Egypt, in the New Testament, bago naman ialay ni Kristo ang kanyang buhay, siya'y nagkaroon ng communion sa kanyang kasama ang kanyang mga alagad. Now, I want you to understand this. Every time we do the communion, there are only two ordinances na ibinigay ng Panginoon sa atin bilang mga mananampalataya. Number one is to baptize every believer in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. And number two is to commemorate the Lord's Supper. Sapagkat in 1 Corinthians chapter 11, malinaw na sinasabi ng salita ng Panginoon doon sa 1 Corinthians chapter 11, sinasabi ng salita ng Panginoon, if we do it in remembrance of Him. So every time na tayo po yung nagko-communion, inaalala natin yung ginawa ni Kristo sa atin. Ang purpose, kaya pinako-commemorate ng Diyos sa bansang Israel yung Passover, sapagkat inaalala nila yung pagpapalaya na ginawa ng Diyos sa kanila mula sa pagkakaalipin sa bansang Ehipto. Ang purpose, kaya naman pinapa-commemorate ng ating Panginoon ang communion tulad ng ginawa niya sa kanyang mga alagad upang maalala natin, tayo na mga nagsisampalataya sa Kanya, ang ginawang pagpapalaya ng Panginoong Hesukristo sa atin sa sumpa ng kasalanan, sa bunga ng kasalanan, at sa pagkakaalipin natin sa kasalanan. So, meron pong parallelism ang lahat ng bagay. Israel, they have to commemorate it yearly sapagkat inaalala po nila. Alam nyo ba na if sa Israel, sa kultura ng mga Israelita, kapag ka sila'y umabot ng 21 years of age, saan man sila dako nando doon, they are obliged to go back to Israel
to celebrate the Passover with their family. And if they cannot go back to Israel from where they are, kinakailangan i-commemorate nila yung Passover. And this is a holy feast that they have to do for their life. So, tayo po, hindi naman po natin ginagawa yon. Pero, wala ring masama kung ito'y gagawin natin. Kaya lang, hindi po tayo kinakailangan magpatay ng tupa o ano pa mang bagay na kailangan natin gawin. Every time we do the Holy Communion, ang inaalala po natin ang ginawang pagpapalaya sa atin ng ating Panginoon. Number 3, okay? The sign that saves. Sabi po ng Exodus chapter 12 verses 12 to 13. Sa gabing iyon, lilibutin ko ang buong Ehipto at papatayin ang lahat ng panganay na lalaki, maging tao man o hayop. At paparusahan ko ang lahat ng Diyos-Diyosan sa Ehipto. Ako si Yahweh. Dugo ang magsisilbing palatandaan ng mga bahay na inyong tinitirhan. Lahat ng bahay na makita kong may pahid ng dugo ay lalampasan ko at walang pinsalang mangyayari sa inyo habang pinaparusahan ko ang buong Ehipto. So napakalinaw. What is the sign that will save the people who would put the blood? Okay? It's the sign of salvation every time they apply the blood to their doorpost. Sa atin po ngayon, okay? Sabi ng Hebreo chapter 9 verse 12, minsan lamang pumasok si Kristo sa dakong kabanal-balalan at iyo'y sapat na. Hindi dugo ng mga kambing at guya ang kanyang inihandog, kundi ang sarili niyang dugo para mapatawad tayo sa ating mga kasalanan magpakailanman. So napakaganda, di ba? Noon, hayop ang ginamit, dugo ng hayop, dugo ng tupa, pero matapos ibubu ni Kristo, matapos ibigay niya ang kanyang buhay, okay? Ibinuwis niya ang kanyang buhay, yung kanyang dugo dumanak sa krus ng Kalbaryo upang magsilbing kabayaran. Kaya nga, when Jesus died on the cross, on the ninth hour in the Roman, sa kustumbre ng mga Romano, okay? Ito po ay 3:00 ng hapon sa panahon po natin ngayon. So, on the 9th hour, when Jesus died, bigla pong napunit yung pong kortina sa loob ng templo. Alam nyo ba kung gaano kakapal po yung kortina po na yun? 6 inches. At ito'y napunit hindi mula sa baba, kundi mula sa taas, pababa. Na ibig sabihin, hindi tao ang pwedeng gumawa nun. 12 feet ang taas po nung kortina po na yun. So, kung 12 feet po yun, walang sino man tao ang pwede pong pumunit po nun. Lumindol ng ating Panginoong Kristo ay namatay na. At dun sa lindol po na yun, bigla po napunit po yung kortina na yun na nagdadala sa isang pare sa loob ng dakong kabanal-balalan na walang ibang pwedeng pumasok dun sa Holy of Holies na yun, kundi yung high priest during that time. Pero dahil napunit po yun, it signifies that the blood of Christ was accepted by God the Father. Now, I want us to understand this. Sa buhay po natin, in order for us to be spared from danger, from calamity, from any sickness, diseases, from any work of the enemy, para tayo po ay maging ligtas, i-apply po natin ang banal na dugo ng ating Panginoong Kristo. Noong ako po yung nag-aaral sa Bible School, binabasa ko po yung libro ni Benny Hinn about the power of the blood. Alam po ninyo, nung gabi po na yun, nanaginip ako. At hindi basta ordinaryong panaginip. Sabi nga natin mga Pilipino ron, bangungot. Saka nakakita na kitang-kita ko, bukas yung ilaw, at maliwanag sa paligid ko, pero merong nakahawak sa paa ko, saka sa dalawang kamay ko, na 4 na demonyo. As in, pinipigilan akong ganun. Tapos, nakita ko yung sarili ko, meron akong encounter that time. Nakita ko yung sarili ko na umaangat na po ako. Ibig sabihin, parang mamamatay na ako kasi hawak-hawak po ng mga demonyo. So, sumisigaw na ako, in Jesus' name, in Jesus' name. Walang nangyayari. Naalala ko pa yung sabi ng papa ko na kapag binabangungot ka, yung hinlalaki ng paa mo, itaas mo. So ginagawa ko rin yun. Hindi rin ako magising.
Okay, ginagawa nyo ba yun pagka binabangungot kayo? O baka sinasampal nyo yung katabi nyo, di ba? Kung may katabi man kayo. Huwag nyo gagawin yun. Kasi napapanood ko sa reels yun eh. Okay, so, sa madaling salita, nung sandali po na yun, wala talaga, hindi ako magising. Nakikita ko na umaangat yung katawan ko. Sabi ko, naku, mamatay na yata ako. Pero hindi ko nga nakalimutan yung sinabi ng Pastor Benhin. Sabi niya, apply the blood of the Lord Jesus Christ. Sabi ko, by the power of the blood of the Lord Jesus, by His authority, I command you, come out, release me right now. Naramdaman ko po, binitawan ako ng mga anghel eh. At naramdaman ko, bumagsak po uli yung kaluluwa ko ba yun sa katawan ko. Tapos nagising po ako. Hingal na hingal ako. At pagkatapos, kailangan ko kagad ng tubig. Totoo pala po yun. Totoo yung kapangyarihan ng banal na dugo ng Panginoong Kristo. Every day, bago po ako magpatakbo ng sasakyan, hinihiling ko po sa Panginoon yun, Lord, cover me with the precious blood of Jesus. Send your angels to watch and protect me. Mga anak ko po, bago sila pumasok sa school, pinapatungan ko sila ng kamay. Sasabi ko sa kanila, Lord, lukuban niyo po sila ng banal na dugo ng iyong anak na si Jesus. Hayaan niyo yung maanghel ang gumabay po sa kanila. Napakahalaga po yan. At yung declaration po natin bilang isang ama, okay, the head of our family next to the Lord Jesus Christ, it brings divine protection sa buhay po ng ating mga anak. So, that's the power of the blood of Jesus Christ. Palakpakan po natin ang Panginoon. Panghuli, at dito na po tayo magtatapos, the sure celebration. Celebration, ano dapat ipagdiwang dito? Kasi ito po ang sabi ng salita ng Panginoon sa Exodus chapter 12, verse 14. Ang araw na ito'y ipagdiriwang ninyo sa lahat ng inyong salinlahi bilang pista ni Yahweh. Sa pamamagitan nito'y maalala ninyo ang aking ginawa. So, ang purpose pala nun ay hindi para sila ay kumain lang at magsalo-salo. Ang purpose pala nun, kaya sila ay pinagsasalo-salo ng Panginoon upang alalahanin ang ginawa ng Panginoon Diyos na pagpapalaya sa kanila, okay, pagliligtas sa kanila, at pag-aalis sa kanila sa pagiging alipin sa bansang Ehipto. Sa unang Korinto chapter 11 verse 26, ito po ang sinasabi, sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kopang ito, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. So tayo naman pala, bilang mga mananampalataya, ang sabi ng salita ng Panginoon, okay, every time na tayo kumakain ng tinapay at umiinom ng juice, ipinapahayag natin that Jesus is coming back again. So, ang mga Israelita, for them to remember that God has delivered them, to us being Christians, for us to declare, not just remember how the Lord Jesus Christ saved us, how the Lord Jesus Christ set us free, how the Lord Jesus Christ has given us hope, but for us to declare that Jesus is coming back again to take us to His kingdom. So, the next time na tayo ay magkaroon ng communion, ito po ang dapat na isaisip natin at isapuso natin. Babalik si Jesus. At sa pagbabalik ni Jesus, susundin niya na ang bawat isa sa atin. Don't take it lightly na akala natin basta susubo lang natin yung ostya, inumin lang natin yung juice. No. Because every time we do that, we remember, pinalaya na tayo ng Panginoon sa diwastong pamumuhay. Pinalaya na tayo ng Panginoon sa sumpa ng kasalanan at binigyan na tayo ng Panginoon ng kaligtasan. So, dapat ipamuhay natin ang ating buhay sa isang kaparaanang nakapagbibigay kaluguran sa ating Panginoon. Kaya nga, mga mahal kong kapatid sa Panginoon, ang reality ng buhay habang tayo nasa mundong ito, tayo ay vulnerable sa atake ng kalaban. Papunta lang dito eh. Okay, siksikan po dun sa tulay ng maasim. Kailan kaya bubuksan yun? Ano? Pinagpe-pray ko eh. Lord, tagal na nito. Okay, may isang taon na yata eh. Pero mukhang tuyo na yung ginawa po doon sa gitna. Pero saan ka naman nakakita? Only in the Philippines.
1 lane lang ang dadaanan, pero bago dun sa 1 lane na yon, 3 linya. Papasok dun sa bottleneck. Okay? Antitindi pa naman. Alam niyo naman tayo mga Pilipino eh. Kaya hanggat makakasindak tayo, sisindakin natin. Sa madaling salita, nandoon na po ako. Bay, sumingit pa yun, nasa kaliwa ko. Di, umusad pa ako ng konti. Sumingit. Sabi ko, Lord, magkakasala lang ako eh. Sige na nga, mauna ka na. Pero gusto kong ibaba yung bintana ko, tapikin ko yung side mirror eh. In the natural Ito yung pagkatao ko eh. Pero sabi ko, Lord, pinalaya nyo na ako. Minimeditate ko pa naman itong ituturo ko. Kaya lang, I want you to understand, tulad ninyo, tao rin ako. Pwede ako magkamali. Pwedeng uminit ang ulo ko. Di ba? At dahil doon sa pag-init ng ulo ko na yon, magkasala ako. Baka mamaya, hindi ako maging karapat-dapat sa paglilingkod sa Panginoon. Pero, doon na nga, alalahanin natin ang ginawa ng Panginoon sa atin. At pag inalala natin yun, ibababa na natin yung pride natin. Ibababa na natin yung ating init ng ulo. Kahapon po, nagalit po yung misis ko dun sa 2 kong anak na napakababait. Okay? At nandun ako sa event. Okay? Umupo na lang ako, nanalangin ako. Pinadalan ba naman ako ng picture ng kanyang blood pressure, 174/117. Di syempre, nag-iisip ako ngayon. Mamaya kung anong mangyari. Okay? At sabi niya, andito ako sa kwarto, ayoko intindihin yung mga anak mo, napakagagaling, sabing gano'n. So, nagpe-pray ako. Alam niyo mga kapatid, in the natural, pag hindi natin isinuko sa Panginoon yung mga kahinaan natin, tayo mapapahamak eh. Di ba? Kasi, bakit tayo mapapahamak? Kakainin tayo nung hinanakit, galit, sama ng loob. Kakainin tayo ng sistema ng mundong ito. Pero yun na nga ang purpose eh. Bakit Passover? Okay? Kasi ang banal na dugo ng Panginoong Kristo, nilinis na tayo. So wag nating payagan yung death angel, makuha tayo. Kasi ano bang purpose ng kalaban? Ba't siya pumarito? John 10:10. The devil came to steal, to kill, and to destroy us. Summing it up all, ito po, tapusin na po natin. The significance of the Passover is the sacrificial lamb or the Lord Jesus Christ Himself. The supper to commemorate or the communion that the Lord Jesus Christ instituted. The sign that saves or the blood of Christ that saved us. And the sure celebration or the communion that we do every time we commemorate what the Lord Jesus has done sa buhay natin. Mga kapatid ko, tulungan po natin ang ating sarili. Of course, sinusuko naman natin sa Panginoon kung ano man yung kahinaan natin. So, nagalit po yung misis ko. Natuwa naman ako. Kasi pagkatapos po nun, nag-reconcile yung aking mga anak at saka yung nanay. Sabi po nung bunso kong anak, nagpe-pray naman ako. At sinusuko ko naman kay Lord. Gusto ko nang magbago, sabi ng anak kong bunso. Natatawa yung ninang. Nakakatuwa dahil bata di ba? Pero tayo, do we really mean it from our heart? Na every time we offend people, do we really desire to change? Do we really crucify our weakness on the cross? Magmamahal na araw na, papunta rito, nakita ko yung malaking bahay doon sa may San Rafael, inaayos na po yung paglalagyan ng kanilang, alam nyo na. Pero, tuwing mahal na araw lang ba tayo mag-iisip na maging matino? Hindi ba dapat araw-araw ng buhay natin, alalahanin natin yung ginawa ng Panginoon sa buhay natin? Na kung hindi dahil sa Kanya, malamang wala na tayo sa mundong ito. Malamang lugmok na tayo sa kasalanan. Malamang wala na tayong pag-asa. But thanks be to God who loved us
His life for us. Tayo pong lahat ay tumayo. Sabi nung inawit natin kanina, thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid. Because of what the Lord Jesus gave, tayo po ngayon ay may kaligtasan. Awitin po natin itong kanta na to ng taos sa ating puso. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing grace. Thank you for this love, Lord. Thank you for the nail-pierced hands. Wash me in your cleansing flow. Now all I know, your forgiveness and praise. Worthy is the Lamb, seated on the throne. Crown you now with many crowns. You reign victorious. You are high and lifted up, Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Once again, worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb, seated on the throne. Crown you now with many crowns. You reign victorious. High and lifted up, Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Tunay na karapat-dapat po kayo, aming Panginoong Hesus, bilang maging haing handog para sa kapatawaran ng aming kasalanan. Sa umaga pong ito, Panginoon, kinikilala po namin, Panginoon, ang inyong ginawa upang ang bawat isa po sa amin ay magkaroon, Panginoon, ng paglapit po sa inyo ng may kababaang loob. Ng paglapit po sa inyo ng may lakas na loob. Hindi dahil sa aming sariling katwiran, kundi dahil sa katwiran ni Jesus na siyang tinanggap ninyo mula sa amin. Panginoon, patawarin niyo po kami sa maraming pagkakataon na hindi namin napapahalagahan ang ginawa ni Kristo. Na mas nananaig sa amin ang aming damdamin, ang aming isip, ang mga bagay na gusto po namin sa aming buhay. Lord,
just like what you have said to the people of Israel. Commemorate this yearly so that you would remember me. And every time we do the communion, every time we partake of the communion, we also do not remember alone what Jesus died, what Jesus did for every one of us. But we also declare that He would come back soon, so that where He is, there we may be also. Susunduin niya po kami upang isama sa inyong kaharian. Kaya naman habang kami nag-aantay, tulungan niyo po kami ng aming buhay mapanatili po naming malinis, kaaya-aya at kalugod-lugod po sa inyo. On our own, we cannot do it. But through the power of your Holy Spirit that lives and reigns in us, walang bagay na hindi po namin kayang gawin. Sapagkat nasusulat, dahil kay Kristo, ang lahat ng bagay magagawa po namin. Paalala niyo po sa amin ang ginawa niyong pagliligtas. Paalala niyo sa amin ang ginawa niyong pagpapatawad. Paalala niyo sa amin ang ginawa niyong pagpapalaya. Upang sa tuwing kami tutuksohin ng kalaban, Panginoon, hindi po kami madaya, kundi makita namin ang inyong sukdulang biyaya na aming nararanasan. Salamat, Panginoon, sa buhay ng aking mga kapatid. Katagpuin niyo po ang bawat isa po sa amin. Anumang pangangailangan, meron po kami. Kung kami po ay nangangailangan ng kagalingan ng aming katawan, hayaan niyo yung mapagpalang kamay ang siyang umabot sa amin sa sandaling ito. Pagalingin niyo ang anumang bahagi ng aming katawan na nangangailangan, Panginoon, ng kagalingan nagbumula sa inyo. Anumang pangangailangan din po naming pinansyal, material, emosyonal, katagpuin niyo rin po kami sapagkat wala pong imposible sa inyo. Higit sa lahat, kung nangangailangan, Panginoon, ng restoration ng aming pong pag-ibig po sa inyo, ng restoration, Panginoon, ng aming, Panginoon, kasabikan sa inyo, muli panumbalikin niyo po ito. Bring back the fire that was once in us. Help us to serve you passionately with all of our heart, and help us to truly surrender our life to you. Salamat po, Panginoon, sa bawat mag-asawa, sa bawat magulang, sa bawat anak na narito. At dinadalain ko, gamitin niyo rin po ang bawat isa po sa amin upang ang lahat pa ng miyembro ng aming pamilya, mahikayat po namin sila sa paglapit po sa inyo. Totoong hindi mawawala ang suliranin, totoong hindi mawawala ang pangangailangan, pero ang lahat ng yan ay may katapusan dahil kay Kristo na siyang sumasa amin. Salamat po, Panginoon. Katagpuin niyo rin po ang lahat ng mga kasama namin online. Kilala niyo po sila, alam niyo rin ang kanilang pangangailangan. Salamat, Panginoon, sa kanilang pakikisa sa amin. At ngayon, mga kapatid, tanggapin natin ang pagpapala ng ating Panginoon. The Lord bless you and give you. The Lord make His face to shine upon you and be gracious to you, and lift up His countenance upon you and give you His peace. This we all ask and pray in Jesus' mighty name, and everyone will say, Amen. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Okay, maraming salamat po. At join us again next Sunday as we worship the Lord in spirit and in truth. God bless you all.